Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating current series which is Promises of God's Provision. So ngayong araw magfo-focus tayo sa sinasabing fear, seek, and praise. So in connection of our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 34 verses 9 to 10. So in English Standard Version, "O fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing." So in Tagalog translation naman, or in Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, "Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya, dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom, ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon." So, diba, all throughout our series na Promises of God's Provision nga, is sinasabi na magpo-provide si God always para sa mga taong righteous and sa mga may takot sa Kanya, sa mga nagmamahal sa Kanya. He will provide. Kasi nga, sabi dito, promises of God's provision. So, He will provide, He will supply all of our needs for as long as we are righteous, we are aligned with Him, minamahal at ginaglorify natin siya. Kagaya nga ng sinasabi dito, hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Diba? So, para mas mapalalim pa itong Bible verse natin ngayong araw, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, God provides for His God-fearing children. Number 2, God provides for those who seek Him. And number 3, God provides for His greater glory. So, yung diba, yung promises of God's provision. He is providing us, hindi lang para mairaos natin yung buhay natin. He is providing us our needs para mas i-glorify pa siya. He is providing us for His greater glory, diba? Hindi niya lang din tayo basta sinave sa mga kasalanan natin. Sinave niya tayo sa mga kasalanan natin to serve Him. Diba? So, He is providing us our needs for His greater glory nga, na makapag-serve sa Kanya, mas i-glorify pa yung name niya kasi ayun yung gusto niya. So, gaya nga ng sabi dito sa ating teaching, He provides for His God-fearing children, for those who seek Him, and for His greater glory. So, lahat ng mga marunong matakot sa Diyos, kasi lahat naman tayo anak niya, di ba? Nagkakaiba lang tayo sa kung paano tayo magmahal sa Diyos and kung may takot ba tayo sa Diyos. So, nagpo-provide siya doon sa mga marunong matakot sa Kanya. Those who seek Him, hinahanap-hanap siya na para ba siyang treasure, and for His greater glory, gaya nga ng nabanggit ko kanina. So, ayun naman, wala namang kumbaga, there is nothing much more to explain about this teaching kasi the phrases or the teaching itself, diba, binibigay na niya yung kahulugan mismo. Parang sinasabi lang na, parang kumbaga, itinuturo sa atin kung saan ba nagpo-provide si God, kanino ba siya nagpo-provide, diba? So, gaya nga ng sinabi rito, He provides for His God-fearing children, for those who seek Him, and for His greater glory. So, we should seek na makapasok tayo dito sa tatlong criteria na to, diba? Para hindi lang tayo tanggap ng tanggap sa Kanya lagi, diba? Para na-fulfill din natin yung will ni God for us. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, fear God. Number 2, seek God. And number 3, praise God. Kagaya nga ng sinasabi dito sa topic natin ngayong araw, fear, seek,
and praise. So, sino ba yung dapat nating katakutan, hanapin, at igalang or itaas yung pangalan? Di ba si God? Kasi nga, He is the one providing for us, di ba? Siya yung nagligtas sa atin, patuloy na nagliligtas, siya rin yung nag-provide sa atin, and patuloy na nagpo-provide, di ba? So, we should fear, seek, and praise our Lord God. So, all those aforementioned are the reasons why kailangan nating i-fear, seek, and praise si God. And gaya nga ng sinasabi sa discussion ni Pastor Russell, why is it that those who fear, seek, and praise God lack no good thing? Because of the promises of God's provision, na for as long as we are fearing, seeking, and praising Him, we would lack no good thing. Diba? Gaya nga ng sabi dito sa Bible verse, hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon.